Well, si Louie Amoy, Louie De Asim, saka yung parang bago na na Asim Gang. Um, Galing po to sa listahan naman ng DepEd. So, De Asim, saka Amoy, yung mga pangalan nila. Muling nadagdagan ang mga kaduda-dudang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagrepaso ng Kongreso sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte bilang kalihim. Natuklasan ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog De Asim. Bunsod nito, tinawag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang huling batch na Team Amoy Asim. Ayon sa kongresista, mapatitibay nito ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Subalit inaasahang sa paglilitis na ng Senate Impeachment Court, masasagot ang mga aligasyong ito. Well, it will strengthen Article 2. Sabi ko nga, meron naman nang nangyari na hearing sa good government. So, mas maganda na sabi ko nga, tuloy-tuloy itong mga to, buhay yung mga issues at napapatunayan po natin na yung mga findings natin during the Committee on Good Government. Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat nang magpaliwanag si VP Sara sa paglutang muli ng mga kaduda-dudang pangalan. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. Una nang iginiit ni VP Duterte na hindi nito masagot ang issue ng confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin anya nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Sa isang rally naman sa The Hague, the Netherlands, muling binanggit ni VP Duterte ang aligasyong may naghihimaso sa budget ng DepEd. Ito anya ang dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang DepEd Secretary. Personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Dati nang itinanggi ni former House Appropriations Committee Chairperson, ako Bicol Party List Representative Zaldico ang aligasyong ito. Dagdag pa nito, mahigit 300 kongresista at 24 na senador ang bumubusisi sa panukalang pambansang pondo kada taon. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.